Nabihag ng Team Rocket si Pikachu. Hinabol sila ng mga bida hanggang sa isang sangandaan. Hindi alam ng Team Rocket kung saan dadaan, kaya hinila ni Pikachu ang kandado at nakalabas mula sa hawla. Muli, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt upang patalsikin sila. Pagkatapos bumagsak, nagtalo sina James, Jessie, at Meowth kung sino ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Sinabi ni Jessie na mas mapapabuti sila kung mayroon silang nagsasalitang Persian kaysa sa Meowth, na labis namang ikinagulat ni na Meowth at James dahil masyado ng personal ang sinabi ni Jessie. Nagalit si Meowth at nasabi na kung hindi lang naman sa utos ng kanilang boss ay hindi siya sasama sa mga patawang katulad ni na James at Jessie. Dahil sa labis na sama ng loob sa isa't isa, nagpa siyang maghiwa-hiwalay ng landas sina Jessie, James, at Meowth upang maging mas matagumpay. Samantala, masayang tiningnan ni May ang kanyang mulberry ribbon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungong Indigo Plateau. Sabik na si Ash na manalo ng huling frontier symbol, bagamat magpapahinga muna sila sa Pewter City. Narinig nila ang isang lalaki na nag-aanunsyo sa mga bata tungkol sa isang Pokemon Battle Tournament. Nakilala ng lalaki sina Ash at Pikachu, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pag-aanunsyo. Naging interesado sina Ash at May at natuwa naman ang lalaki, o mas mabuting sabihing si Butch. Namigay si Nurse Joy ng mga papel na pipirmahan, ngunit nainis ito nang makilala niya sina Ash at Pikachu, dahil ang Nurse Joy na ito ay si Cassidy na nakabalat kayo. Pumirma si Ash, at sinabi ni Cassidy sa lahat na iwan sa kanila ang kanilang mga Pokemon, dahil gagamitan nila ang mga ito ng pinakabagong teknolohiya upang pagalingin, at lilinisin ang mga Pokeball nito gamit ang isang aparato. Ibinigay rin ni na May at Brock ang kanilang mga Pokeball, ngunit hinila ni Max ang tenga ni Brock dahil dumidiskarte na naman ito. Gayunpaman, naramdaman ni na Brock at Max na may kakaiba kay Nurse Joy. Sa loob, ginamit ni Ash si Corphish laban sa pincer ng kanyang kalaban. Umatake ang pincer gamit ang Vice Grip, bagamat nakaiwas si Corphish. Gumamit si Corphish ng Crab Hammer, bagamat pinigilan siya ng pincer gamit ang guillotine. Nasa labas ng gusali si Jessie at pumasok upang nakawin ang mga Pokemon doon. Pumasok din sina James at Meowth, bagamat hindi sila magkasabay na pumasok. Gumamit ang pincer ng Seismictoss kay Corphish na nagdulot ng matinding pinsala kay Corphish. Gumamit ang pincer ng guillotine, ngunit pinatigas ni Corphish ang kanyang sarili kaya hindi siya tinablan ng atake. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam at sinundan ng Crab Hammer upang talunin ang pincer. Ninakaw ni Butch at Cassidy ang mga Pokeball mula sa mga trainer habang nagaganap ang mga labanan. Muling nagkita sina James at Jessie, ngunit inilihis nila ang kanilang mga tingin sa isa't isa. Biglang dumating si Nurse Joy, tinawag na mga loser sina Jessie at James at hinubad ang kanyang maskara, na nagbunyag na siya si Cassidy. Sinabi sa kanila ni Cassidy na nasa gitna siya ng isang mahalagang pagnanakaw upang kunin ang mga Pokemon ng lahat. Ipinagmalaki niya kung paanong hindi inimbitahan sina Jessie at James sa party ni Giovanni o kahit sa party ni Professor Namba noong nakaraang araw. Iginiit ni Jessie kay Cassidy na sobrang mahalaga sila sa Team Rocket kaya sa mahahalagang event lamang sila iniimbitahan. Ibinaling ni Cassidy ang kanyang atensyon kay James at sinabi rito na alam niyang tinatrato ito ng masama ni Jessie at inalok itong sumali sa kanila ni Butch at pilit itong isinama kahit hindi pa naman pumapayag si James. Nainis ng sobra si Jessie at sinipa ang isang fire extinguisher. Samantala, gumamit si Corphish ng Crab Hammer, ngunit nakaiwas ang Marowak. Gumamit ang Marowak ng Bone Mirang at bagamat naiwasan ito ni Corphish, umikot pabalik ang buto at tinamaan siya. Buhat-buhat ni Butch ang mga Pokeball habang hinihintay pa rin si Cassidy. Nagpakita si Jessie sa kanyang harapan at nakita ang mga Pokeball na dala niya. Sinabi sa kanya ni Jessie na tutulungan siya nito at ito na mismo ang mamamahala sa operasyon. Gumamit si Corphish ng Vice Grip, ngunit napawalang bisa ito. Akmang gagamit ng Bone Club ang Marowak, ngunit pinatalsik ni Corphish ang buto at inatake ang Marowak gamit ang Crab Hammer. Nangulila si Meowth kina Jessie at James at napatid sa isang bag ng biskwit. Nakakuha siya ng isang biskwit mula rito at naalala kung paano nila kinakailangang hatiin ng pantay ang kanilang mga pagkain dahil palagi silang walang pera. Hinabol ni Max si Munchlax at nakita niya si James na ninanako ang mga Pokeball, kasama si Cassidy, na sinasabi kay James na dapat ay sumali na lang ito sa kanila. Natalo ang Marowak ng Crab Hammer ni Corphish. Nagdiwang si Ash kasama ang iba, ngunit tinawag sila ni Max. Sinabi ni Max kay Ash, Brock, at May na ginawa lamang ng Team Rocket ang tournament na ito para makuha ang mga Pokemon ng lahat. Pumasok ang mga bida sa loob ng silid, kung saan nakita nila sina Cassidy at James. Pinalabas ni Cassidy si Houndour, bagamat tinamaan ito ng Bubble Beam. Gumamit si Corphish ng Vice Grip, ngunit napigilan ito ng Flamethrower. Tumilapon si Corphish sa mga kahon at nagkalat ang mga Pokeball, na umabot hanggang sa battlefield.
Dumating ang mga bida upang ibunyag ang plano ng Team Rocket sa ibang mga trainer. Umatake ang mga miyembro ng Team Rocket gamit ang kanilang mga Pokemon, habang ginamit din ng mga trainer ang sa kanila. Sinabi ng mga bida sa mga grunt na hindi lang basta mga Pokemon ang kanilang ninanako dahil ang mga ito ay kaibigan din ng mga trainer na nakasama nilang bumuo ng mga alaala. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt upang kuryentehin ang mga grunt. Sa gitna ng kaguluhan, akmang lalabas na sina Butch at Jessie dala ang mga Pokeball na nasa kanila. Gayunpaman, nakita sila ni Ash at pinalabas si Swellow, na inatake sila kaya nabitawan nila ang mga Pokeball na dala nila. Pinalabas ni Butch si Raticate upang lumaban, ngunit gumamit si Pikachu ng Thunderbolt upang atakihin sila. Gayunpaman, ninakaw ni Meowth, James, at Jessie ang mga nagkalat na Pokeball sa sahig, habang sinasabi kung gaano sila nasasabik na ipakita ang kanilang mga nanakaw na Pokemon sa isa't isa. Pare-pareho nilang dinampot ang natitirang isa at nagsimulang magtalo sina Jessie at James. Gayunpaman, nilabas ni Meowth ang biskwit at ipinaalala kina Jessie at James ang lagi nilang ginagawa na paghahati sa pagkain. Pinatawad na nila ang isa't isa at pinaghatian ang biskwit. Ganunpaman, habang kumakain ay inatake sila ng isang Rhydon, at tumakas na ang iba pang mga miyembro ng Team Rocket palabas ng gusali. Kinolekta nina Ash, Brock, Max, at May ang mga Pokeball, ngunit nakita nila sina Cassidy at Butch na kinuha ang isang kahon at tumakbo palayo, kaya hinabol nila ang mga ito. Nahulog sina Cassidy at Butch sa isang butas, ngunit nagpatuloy pa rin ito patungo sa eroplanong gagamitin nila sa pag-alis. Sasakay na sana ang dalawa sa eroplano, ngunit may isang malaking butas na lumitaw sa lupa at nahulog sila dito kasama ang eroplano. Pinatalsik ni Pikachu sina Cassidy at Butch gamit ang Thunderbolt, at pagkatapos ay dumating sina Jessie, James, at Meowth, na ipinagmalaking sila ang mga henyong naghukay ng butas at kinuha ang kahon. Gayunpaman, pinatalsik sila ni Corphish gamit ang Bubble Beam. Kinalaunan, natuwa sina Ash, May, Max, at Brock nang makitang nakuha muli ng mga trainer ang kanilang mga Pokeball. Sa gabi, pinaghatian nina Jessie, James, at Meowth ang isang biskwit. Nakakuha si Jessie ng mas malaking piraso at akmang kakainin na ito, ngunit hindi pumayag sina Meowth at James at inagaw ito sa kanya. Napakalapit na ng mga bida sa Pewter City. Sabik na ang lahat na makita ang mga Pokemon at pamilya ni Brock. Pero sa hindi inaasahan, napapalamutian na ng mga ilaw at bulaklak ang Pewter City Gym, kaya labis na nagulat si Brock sa hitsura nito. Pumasok si Brock upang hanapin ang kanyang mga magulang, ngunit pinagkaguluhan siya ng kanyang mga kapatid. Nagtanong si Brock kung ano ang nangyari sa gym, kaya sinabi ng kanyang kapatid na may 3 taong lumapit kina nanay at tatay upang mag-alok na gawing maganda ang gym. Sang-ayon ang kanilang ina sa ideya, pero tutol noong una si Flint. Ganunpaman, matapos makita ang mga disenyo sa isang magazine, nakumbinsi na rin si Flint. Nangako si Brock sa kanyang mga kapatid na puprotektahan niya ang gym. Tinawagan ni Brock si Lola na kasalukuyang papunta sa isang bakasyon, kasama si Flint at ang Ludicolo ni Brock. Galit na tinanong ni Brock si Lola kung bakit niya pinayagang itapon na lang ang mga tradisyon ng Pewter Gym, ngunit sinabi sa kanya ni Lola na kailangan ng baguhin ang gym. Pagkatapos ay ibinaba na ni Lola ang telepono, na ikinainis naman ni Brock dahil marami pa siyang gustong itanong. Nilapitan ni na Jessie, James, at Meowth ang mga magulang ni Brock, binigyan sila ng mga tiket at nangakong aalagaan ang gym. Pinanood ng Team Rocket na umalis ang eroplano at nagplanong kunin ang mga Pokemon ng Pewter Gym. Sinabi ni Jessie kina James at Meowth na nakapagtataka na binigyan sila ng HQ ng pera para sa operasyon, ngunit nagpasya silang huwag na lamang itong isipin. Sa loob ng gym, sinabi ni Brock na wala siyang nabalitaan na may fashion na rin pala para sa mga city gym. Kinumpirma ito ni Max dahil palagi siyang nagbabasa ng mga magazine tungkol sa mga gym at wala pa siyang nakikitang seksyon tungkol sa fashion. Pagpunta nila sa battlefield, isang Steelix ang dumampot kay Brock. Napagtanto ni Brock na nag-evolve ang kanyang Onix bilang isang Steelix habang wala siya. Lumapit din sina Crobat, Geodude, at isang Golem upang batiin si Brock. Pinasalamatan ni Brock ang kanyang kapatid na si Forrest na siyang dahilan kung bakit nag-evolve si Onix at naisip niyang magiging magaling itong breeder. Gayunpaman, hindi natuwa si Brock sa hitsura ng battlefield. Sinabi ni Forrest kay Brock na kahit ang mga Pokemon ay ayaw sa hitsura ng gym, kaya sinabi ni Brock na aayusin niya ang lugar. Nagluto si Brock ng pananghalian habang lihim naman silang minamanmanan ng Team Rocket. Nais malaman ni Brock kung ano ang hitsura ng mga tagapagdisenyo at sinabi ng kanyang mga kapatid na sila ay isang babae, isang lalaki, at isang mas maliit na tao na kakaiba kung magsalita. Walang ideya ang Team Rocket kung ano ang kanilang susunod na gagawin, ngunit dumating ang isang Delibird at binigyan sila ng 2 Pokeball mula sa HQ. Nakita nila na napakalakas ng mga Pokemon na ito, isang Charizard at isang Aggron.
May plano si Jessie, gagamitin nila ang mga Pokemon upang talunin ang mga bubuwit at pagkatapos ay kukunin nila ang mga Pokemon nito. Pumasok ang Team Rocket sa loob ng bahay at nakilala sila ng mga kapatid ni Brock bilang ang mga tagapagdisenyo ng gym. Sinabihan sila ni Brock na itigil na ang kanilang ginagawa, ngunit hindi pumayag ang Team Rocket at sinabi ni Jessie na idaan na lamang nila ito sa isang Pokemon battle. Kung matatalo si Brock sa isang tag battle, magpapatuloy ang pagbabago sa gym. Nagdesisyon si Ash na samahan si Brock sa laban dahil magiging magandang pagsasanay na rin ito para sa Battle Pyramid at pumayag si Brock. Sa battlefield ng Pewter Gym, nagsimula na ang labanan. Pinalabas ni Brock si Steelix, si Ash naman ay si Donphan, si Jessie ay si Charizard, at si James ay ang kanyang Aggron. Nagsimula si Charizard gamit ang Flamethrower na nakasakit kay Steelix. Sumugod si Donphan gamit ang Takedown na nagpatigil sa atake ni Charizard. Gayunpaman, gumamit si Aggron ng Mega Punch na tumama kay Donphan. Sumugod si Steelix para gumamit ng Bind, ngunit pinigilan ito ng Fire Spin ni Charizard. Gumamit si Donphan ng Takedown, ngunit napigilan ito ng Hyper Beam ni Aggron. Nagkasundo sina Ash at Brock na baguhin ang kanilang estratehiya. Nag-roll out si Donphan at sinundan siya ni Steelix. Inatake ni Donphan si Charizard at gumamit naman si Steelix ng Iron Tail kay Charizard. Sunod ay pinuluputan ni Steelix si Charizard, kaya gumamit si Aggron ng Hyper Beam upang atakihin si Steelix. Gumamit si Charizard ng Flamethrower, ngunit gumamit si Steelix ng Iron Tail upang protektahan ang kanyang sarili at ng Dragon Breath upang atakihin si Charizard. Gumamit si Donphan ng Takedown upang atakihin din si Charizard. Gumamit si Aggron ng Water Pulse na tumama kay Donphan at nagpatalsik sa kanya sa isang bato. Muling gumamit si Aggron ng parehong atake, kaya gumamit si Donphan ng Defense Curl at si Steelix ng Iron Tail upang paliparin si Donphan, bagamat tinamaan si Steelix ng atake. Inatake ni Donphan si Aggron at naitulak ito palayo. Umalis si Meowth upang gawin ang kanilang plano, kaya sinundan siya ni Max. Kinukuha ni Meowth ang mga Pokeball at napagtanto na ngayon ni Max na ang mga tagapagdisenyo ay ang Team Rocket. Gumamit ng Mega Punch si Aggron at ng Fire Spin si Charizard, ngunit si Aggron ang tinamaan ni Charizard. Nagtalo sina Jessie at James, at nag-away naman ang kanilang mga Pokemon. Gumamit si Aggron ng Hyper Beam at si Charizard ng Flamethrower laban sa isa't isa. Dahil dito, nasunog ang mga balat kayo ni na Jessie at James. Dumating si Max at sinabing ninakaw ni Meowth ang mga Pokemon ng gym. Pinalabas ni Forest si Geodude na tinakal si Meowth kaya nabitawan nito ang mga Pokeball. Galit na galit si Forest sa Team Rocket dahil sinubukan nitong nakawin ang mga Pokemon na minahal nila at pinalaki sa kanilang gym. Pinagamit niya si Geodude ng Sandstorm upang atakihin sina Charizard, Aggron, at ang Team Rocket. Gumanti si Charizard ng Flamethrower at si Aggron ng Hyper Beam, ngunit napigilan ito ng Iron Tail. Gumamit si Geodude ng Mega Punch at si Steelix ng Iron Tail, na tumalo sa dalawang kalaban na Pokemon. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, si Geodude ng Sandstorm, si Donphan ng Hyper Beam, at si Steelix ng Dragon Breath upang patalsikin ang Team Rocket kasama ang mga Pokemon nito. Sinabi ni Brock kay Forest na ipinagmamalaki niya kung paano ito nakipaglaban ngayon. Kinalaunan, umuwi na ang mga magulang ni Brock at sinigawan sila ni Brock na kailangan nilang mag-usap. Matapos malaman ng lahat, humingi ng tawad si Lola kay Brock dahil hindi nila alam na Team Rocket pala ang mga tagapagdisenyo at plano nitong kunin ang mga Pokemon ng gym. Pinatawad sila ni Brock ngunit nilinaw na mas mabuting hindi na ito maulit pa. Gayunpaman, nang inilabas ni Lola ang isang souvenir na inuwi niya para kay Brock at gusto niyang dalhin ito sa paglalakbay, muling nagalit si Brock dahil sobrang weird ng souvenir at nakakahiyang dalhin. Pagsapit ng gabi, nakasabit ang Team Rocket sa isang puno at sumisigaw ng tulong. Dumating ang mensaherong Delibird at binawi ang kanilang Charizard at Aggron dahil nakalaan pala talaga ito para kina Cassidy at Butch at nagkamali lang ang Delibird na ibinigay ito kina Jessie at James. Sinabi rin ng Delibird sa Team Rocket Trio na kailangan nilang bayaran ng may interes ang perang ibinigay ng HQ na ginamit nila para makabili ng tiket ng mga magulang ni Brock bago lumipad palayo. Kinabukasan ng umaga, umalis na ang mga bida sa Pewter Gym at hiniling ng pamilya ni Brock na palarin sila sa kanilang paglalakbay.